the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, that instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Mel, sa opening prayer. So, hello sa ating lahat nandito sa Zoom. Thank you sa pagtiyaga dito. Sis Del, hello, good evening. Sis Josefina, good evening. At ngayon sa mga nanonood sa Facebook. Okay. Welcome sa ating Wednesday lecture, Knowing Our Faith, Faith Seeking Understanding. So ngayon, gabi, ang naisipan kong i-topic natin ay hango sa lecture ni Brother Steve Ray. Ano muna tayo? Share screen. Share screen. Share screen. Nakita na ba ang screen? Apa daw. Okay. Yes, Doc. Okay. Yapa. So, galing ito sa lecture ni Brother Steve Ray. Kilala niyo na ba si Brother Steve Ray? Isa sa mga sikat na Catholic convert. Dati siyang Baptist na pastor din. Okay? Makikita niyo sa YouTube ang kanyang Makikita niyo sa YouTube ito kung gusto niyo panoorin in English. Ginawa ko lang sa Tagalog para sa ating mga kapatid na gustong ma-appreciate. So, sabi ni Brad Steve Ray, dati nagtatrabaho siya sa isang bookstore, At nung hindi pa siya Katoliko. At yung bookstore na ito Protestant bookstore, Tapos nung Katoliko na siya, bumisita siya ulit sa bookstore na 'yon. At bumili ng anti-Catholic book. So, baka magtataka kayo, bakit siya bumibili ng anti-Catholic book? Kasi, importante ito para sa kanya. Para mapag-aralan niya kung ano yung mga bagong atake ng mga ibang sekta sa Katoliko. So, hanggang ngayon, kung makapunta ka sa kanyang bahay, mayroon siyang library maliit, kompleto. Siya yung pinaka-kompleto ng mga anti-Catholic na mga libro. So, pinag-aaralan niya kasi para ma-update siya kung ano yung mga bagong mga atake. So, nung binili niya isang libro na pinakasikat na anti-Catholic, sabi nung nasa counter, "Uy, gusto mo pala tong libro na to? Meron pa akong 2 libro na kagaya nito, baka gusto mo." Sabi, "Anong libro yan?" Pagtingin niya, "Ay, salamat, meron na ako niyan." Ganun ba? Nabasa mo na pala itong 2 librong to. So, ano ang masasabi mo sa librong to? Ang masasabi ko sa librong to, basura. Nagulat yung tindero sa Protestant bookstore. "Ha? Anong sabi mo?" "Yes, basura." Ano ibig mong sabihin nung sinabi mo na basura? Basura dahil binabaluktot nila, misrepresent nila ang totoong turo ng simbahan, mali-mali ang sabi nila tungkol sa turo ng simbahan, at binabaluktot pa nila ang mga bersikulo sa Biblia para ito ay matugma sa kanilang man-made tradition. Dito tumaas ang boses nung nagbabantay at mga customer sa palibot na puros protestante, lumapit na. "Bakit? Sino ka ba?" Yun. "Sino ka ba? Bakit sabihin mo yan?" Mahinahon na sumagot si Steve Ray na, "Ako ay isang Baptist, dating Baptist, ngayon Katoliko na." Tapos, so,
naglapitan na ang mga tao, parang interesado to no? Who are you, no? Tapos, at tinanong niya, bakit mo iniwan ang totoong Kristyanismo at ipagpalit mo sa isang simbahan na tinatag lang ng batay sa tradisyon ng tao? No? So, hindi nila maubod akala na ang isang tao iniwan ang isang totoong Kristyanismo para sa kanila, sila ang totoo, at pumunta sa isang huwad na na grupo. Na itong grupo na ito, yung Katoliko, ay sumusunod lamang sa tradisyon ng tao. So, anong sagot ni Steve Ray? Sabi niya, alam ko ano ibig sabihin. Ang problema lang, sabi niya, ako ay sumusunod sa Biblia. Kayo ang sumusunod sa tradisyon ng tao. Nagulat sila, Kami pa ngayon ang sumusunod sa tradisyon ng tao. Di ba kayong mga Katoliko ang sumusunod sa tradisyon ng tao? Paano yan? Paki-explain. Sabi ni Steve Ray. Sige, tanungin kita. Naniniwala ka ba sa turo ng faith alone? No? Maliligtas kayo sa faith lamang? No? Or pananampalataya lamang? Tanging pananampalataya lang, maliligtas ka na? Sabi niya, of course. No? Yan ang turo ng Biblia. Mula pa turo ni Martin Luther. Doon ang simula. 1517. Diyan ang simula ang paniniwala na faith alone. Turo ni Martin Luther. So kung maalala niyo si Martin Luther, sa mga hindi nakakilala, si Martin Luther ay isang Katolikong pare. Agustinian na pare na tumiwalag sa simbahan at lumabas at nagtayo ng sarili niyang simbahan. At mula noon, doon na nagsimula ng paggawa ng mga bagong mga simbahan. No? So hanggang ngayon, umabot na sa 40,000, no? 40,000 na mga sekta. So doon nagsimula sa 1517 si Martin Luther. So siya ang nagturo, siya ang nagpasimula ng paniniwala, ng pag-intindi ng turo sa Biblia na faith alone. So, dito iikot ang ating topic. So bakit ba naisipan kong i-topic tong faith alone? Kasi ito ay nagtuturo direkta sa ating kaligtasan. So, importante na malaman natin to at hindi tayo mabiktima sa mga turo ng mga Bible Christians or born-again Christians or mga ano pa dyan. Kasi ito ay napakadelikadong turo, mga kapatid. Pag nabiktima kayo dito, delikado kayong mapunta sa mawalay, papunta sa impyerno. No? Kasi itong turo na ito ay turo ng tao, hindi tuturo ng simbahan. Ito ay tradisyon ng tao. Ito ay example ng turo lang ng tao at hindi galing sa Diyos. Okay? Dapat maintindihan nyo. So, parati nilang binibintang sa ating Katoliko na tayo ay nagtuturo ng tradisyon ng tao. Pero, sa totoo lang, sila ang nagtuturo ng tradisyon ng tao. Bakit? Sabi niya, sabi ni Steve Ray, okay, ipakita mo sa akin sa Biblia kung saan sinasabi na tayo ay maliligtas lamang sa pananampalataya, faith alone. So, kaagad niyang binuksan ng Romans chapter 3, verse 20 to 23. Basahin natin, di ba? Therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. No? Sa mga gawa ng batas. Magawa ng works of the law. No? Okay. So,
shortcut natin, this righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. Ha? So, sandali lang. May nakita. So dito, faith. Maligtas tayo sa faith at hindi sa works of the law. So kaya ito yung pinaka-verse na ginagamit nila para patunayan na hindi tayo sa ating mga gawain, mga good works, maligtas, kundi sa faith. Okay. Anong sagot ni Steve Ray? No? Therefore, no one will be declared righteous in the sight of God by the works of the law. Tayo mga Katoliko, pag binasahan tayo nito, oo nga, no? It is by faith. It is not by the works of the law. No? So tayo, puro tayo, bakit hindi ako maliligtas? Pag tinanong tayo, maliligtas ka ba? Ay, hindi ko pa nagawa to, hindi pa ako naka-feeding ng mga 5,000 katao, kulang pa yung gawa ko. So baka hindi pa ako maligtas. So kaya madali tayo mabiktima dapat pala hindi ganoon. So dapat maniniwala lang ako kay Kristo dahil si Kristo ay natapos niya na tayong tinubos na kanyang dugo. Ngayon, naniniwala ako sa sarili kong kakayahan at hindi sa dugo ni Kristo. Kaya, lilipat na ako. Titigil na ako sa pagiging Katoliko kasi mali pala ang turo sa amin. Tinuturo sa amin na gagawa ka lang ng gawa. Nililigtas ko ang sarili ko sa sarili kong kakayahan at hindi sa Kristo. Kay Kristo. So, ang gagawin ng iba, lalabas na sila pagkakatoliko at magpabinyag sa iba. No? Nabiktima sa mga pagbabaluktot ng bersikulo. Okay. Manatili kayo, makinig kayo at i-explain ko. Okay? Ang sabi ni Steve Ray, okay. Totoo, sinabi mo na maliligtas tayo sa pananampalataya. Pero saan ang alone? Wala namang alone. Sa binasa mong bersikulo, meron bang alone? Wala. It is given through faith in Jesus Christ. Pero walang alone. Okay? Kaming mga Katoliko, sabi ni Steve Ray, dating Baptist, sabi niya, naniniwala rin kami na maliligtas tayo sa faith. No? Pero hindi kami naniniwala faith alone. Naniniwala kami na maliligtas kami sa pananampalataya kasi yun ang simula ng lahat. No? Hindi tayo tutol dyan. We are saved by faith. Totoo yan. Kasi kung wala kang pananampalataya, paano mo susundin ang mga utos ni Kristo? Paano ka mag-obey? No? Paano mo gagawin yung pinapagawa sa iyo kung wala kang pananampalataya? Kaya nagsisimula lahat sa faith. Naniniwala kami sa faith. We are saved by faith. But not alone. Kasi faith alone, hindi turo ng Biblia yan. Turo lang ng tao yan. Dinagdag lang ni Martin Luther yung alone. Okay? Sabi ni Steve Ray, pakita mo sa akin. Gusto kong makita. Kasi sabi niyo, faith alone. Di ba? Gusto kong makita sa Bible. So, nataranta na yung tao doon sa library, sa bookstore. Hanap siya ng hasap ng bersikulo. Hindi niya makita. Tapos, yung mga tao doon, galit-galit na rin. Gusto nilang matalo si Steve Ray kasi lahat sila nagkakampihan kasi isa lang kanilang layunin. No? So, namumula na yung tao. Taas na yung boses niya. Sabi ni Steve Ray, sandali lang, sorry. Meron pala akong nakalimutang verse na ipapabasa sa inyo. Basahin nyo baka doon yung makita yung faith alone. Kasi yung verse na ito, magkasama ang faith at saka alone. Yeah, sorry. Ito hanapin mo. James chapter 2 verse 24. Diyan mo makikita ang faith at saka alone magkasama. Sige hinanap ka agad ng tao doon. Binasa niya. At pagbukas niya, ang sabi, so you see, brothers,
that we are saved by works and not by faith alone. Kuha niyo? Maliwanag na maliwanag. Ang sabi ni James, St. James, tayo ay naligtas sa ating gawain at hindi sa faith alone. Doon sila nagulantang. Nagulantang sila. Makikita mo ang faith at saka alone, pero iba yung kahulugan. Napahiya sila. Not by faith alone. Wala kang makikita that we are saved by faith alone. Pero may makikita ka sa Biblia that we are saved not by faith alone. So, ewan ko na lang sa inyo kung mabiktima pa kayo. Napakaliwanag ng scripture. We are saved not by faith alone, but we are saved by works. Okay. Now, ngayon, medyo malilito kayo. Nag-conflict ba ang Bible na tayo ay saved by grace? Actually, my brothers and sisters, we are saved by grace alone, not by faith alone. We are saved by grace through faith. We are saved by grace alone. Everything is grace. Lahat yan grace. Yung faith natin, yung good works natin, kung bakit tayo tinubos, kung bakit tayo nanampalataya. It is all by grace. Kung hindi sa grace ni God, hindi tayo masasave. Lahat pasasalamatan natin sa kay Lord. Yan. So, pwede nating paniwalaan, mga kapatid, ang grace alone. We are saved by grace alone. Through faith. Not by works. So, anong sinabi dito na not by works tayo masave? So, nag-conflict ba ang Bible na not by works? Ito, sinasabi, saved by works. Nag-conflict ba? Hindi. Walang conflict. Pero dapat maintindihan natin sa tamang pag-unawa. Guided by the church. Guided by the magisterium. So, kung ikaw, dadamputin mo yung Bible, babasahin mo na parang comics, na parang textbook, disgrasya ka. Without understanding the context. Pag sinabing context, ano yung circumstance na nakapalibot kung bakit sinabi yan ni St. Paul. Okay? Kaya ang Bible, pag binasa mo ng parang comics, wala, disgrasya ka. Okay? Now, sa maayong balita mo. Sabi ng tao, hala, hindi ko pa to nakita, hindi ko alam na may ganitong verse. Anong sagot ni Steve Ray? Ako rin. Hindi ko rin ito napansin ang verse na ito nung nagtatrabaho pa ako sa bookstore na ito. Nung protestante pa siya. Di ba? So maraming born again na hindi alam ito. Pero maraming mga Bible Christians na nakita na nilang verse na ito. Pero meron na naman silang bagong panangga. Sabihin nila, hindi natin naintindihan. Sila lang daw ang tamang nakakaintindi. So, palusot na naman. So, ang taong hindi bukas sa katotohanan, kahit anong bigay mo ng mga patotoo, hindi yan tatanggapin. So, ang sabi ni Steve Ray, the problem with Protestants is pag ginamit nila yung verses sa Romans at sa Galatians, binabaluktot nila ang kahulugan out of context. No? Biblically and historically. So, pag tinanggal mo siya, pag kinuha mo siya at sa pag-unawa sa panahong ito lamang at hindi kung sa panahon sinulat, historically, mawawala ang totoo niyang kahulugan. Okay? So, pag nagbasa ka ng Bible, you have to ask, ano ba ang ibig sabihin ni Pablo nung sinabi niya? Ano bang sitwasyon sa panahon na yon? Kanino ba niya sinasabi ito? Sino ba yung audience niya? Ano ba ang gusto niyang ituwid na maling paniniwala sa panahong yon? Yun ang mga katanungan na sasagutin mo pag nagbasa ka ng Bible. Lalo na ang mga salita ni Pablo. Kasi sabi ni Pedro, maraming sinasabi si Pablo na mahirap intindihin. Sinabi yan ni Pedro sa Bible. Maraming sinusulat si Pablo na mahirap intindihin na binabaluktot ng mga unstable para sa kanilang kapahamakan. No?
Okay. So, madalas, yung mga Bible Christians na pumupunta sa inyo at umaatake sa mga Katoliko, wala silang idea sa original konteksto sa kung anong ibig sabihin ni Pablo nung sinasabi niya that we are saved, no? Not by works, but by faith. Okay. So, punta tayo sa works of the law. Ano bang ibig sabihin ng works of the law? So, pag binasa mo yung works of the law sa specific technical definition sa mga Bible scholar, na merong ibig kahulugan yan, no? So, kung ikaw ay Hudyo, alam mong ibig sabihin ng works of the law. Ang works of the law, ito ay kailangan mong gawin para ikaw ay makilala na ikaw ay isang Hudyo. No? You can be recognizable as a Jew. So, sa panahon yun, pag sinabing works of the law, alam na nila yan. So, ang problema sa mga Protestante, pag sinabing works of the law, akala nila good works. Hindi yan good works. No? Hindi yan good works. Works of the law ay iba. So para sa mga Hudyo, para sila ay makilala at magiging bukod tangi sa ibang mga hintil, no, sa mga pagano, sila ay circumcised. They have to observe ceremonial laws like washing, kung ano-ano pa dyan, hand washing, kung ano-ano pa. Mga ceremonial law. No? Binigay ito ng Diyos sa kanila para sila ay maging bukod tangi mula sa mga neighboring countries na mga Gentiles at sa mga pagans. So, ang tawag dito, works of the law. No? So, para ikaw ay maiba sa mga Gentiles. Ang sinasabi ni St. Paul nung sinabi niya, you are not saved by observing the works of the law, but by faith in Christ, is sa mga matitigas na ulo na mga Kristiyano na naniniwala kay Kristo, ngunit ayaw pa nilang iwanan, ayaw pa nilang iwanan yung works of the law, yung mga ceremonial na mga 613 laws ni Moses. Kasi akala nila, at saka ito sa mga Pariseo, na hindi nila tatanggapin si Kristo. Ayaw nilang tanggapin si Kristo kasi akala nila maliligtas sila sa paggawa ng mga gawain ng mga batas ni Moises. Kaya tinutuwid ni Paul ang maling paniniwala nila na akala nila maliligtas sila kahit itatakwil nila si Kristo. So, eto yung ibig sabihin nung sinabi ni Paul. Hindi ito sa pagpapakain ng mga mahihirap, sa pagsusunod sa mga moralidad na turo ni Kristo. Hindi ito tungkol. Nung sinasabi ni Paul ito ay tungkol sa mga Jewish laws, sa 613 laws, na pilit tinatakwil nila si Kristo dahil akala nila maliligtas sila sa pagsunod sa mga batas ni Moises. Ito. So, ito yung konteksto. Okay? Now, kung napansin nyo, pag binasa nyo yung Acts chapter 15, nagkaroon ng conflict. Dahil sabi ng mga Kristiyano mula sa Jerusalem, pumunta sila sa Antioch at sinabi nila, hindi pwedeng tanggapin, hindi sila pwedeng maging Kristiyano hanggat hindi sila matutuli, ma-circumcise. Kasi para sila ay maging Kristiyano, dapat maging Hudyo muna sila. Yun. Kaya, ito ay naging malaking gulo. Pero, let's make the long story short. Tumayo si Pedro at sabi niya, hindi. No? Si Cornelius ay hindi siya na-circumcise.
pero siya ay na anoint ng Holy Spirit at he was baptized. Hindi siya na-circumcise. So, ibig sabihin, pwedeng mabaptize ang tao kahit hindi siya circumcised, kahit hindi siya magiging Hudyo. Through faith in Jesus Christ. Through faith in Jesus Christ, kahit hindi ka mag-follow ng mga works of the law, yung mga batas ni Moises, hindi ka maging Hudyo, hindi ka ma-circumcise, pwede kang maligtas, pwede kang mabaptize. Pwede mong ma-receive ang kaligtasan through Christ by faith. Kaya, they declared a decree. Sa Greek, ang ibig sabihin ng decree, dogma. So, kung mapansin nyo sa Acts, gumawa sila ng dogma, isa sa mga pinakaunang dogma na ang tao ay mapwedeng tumanggap ng binyag o magiging Kristiyano through faith. Hindi kailangan yung laws of Moses. So, kung sinasabi ng works of the law, ay hindi yan good works. No? So, ang sinasabi ni James na we are saved not by faith alone but by works. Ang sinasabi ni James, good works. Okay? So, ang works na sinasabi ni James, good works. So, kailangan natin ng good works. We are not saved by faith alone. Ang sinasabi naman na works ni Paul dito ay works of the law, tungkol ito sa Mosaic law. So, walang hindi conflict. Okay? Hindi conflict. Iba ang ibig sabihin ni Paul, iba ang ibig sabihin ni James. Kaya, kailangan maintindihan natin yung historical, contextual background in studying the scripture. Okay, punta tayo kay Abraham. Diba? Paano naligtas si Abraham? Ha? Wala pang Mosaic law. Okay? Nung panahon ni Abraham. Okay. So, isang araw may pumunta sa bahay ni Steve Ray. At na-curious siya kung bakit iniwan ni Steve Ray ang pagiging Baptist at pumunta sa pagiging Katoliko. So, sige, punta ka dito. Naghanda sila ng dinner para sa bisita nila at nagsimula na nagtanong ang bisita nilang Baptist. Sabi ng bisita, Steve, di ba alam mo ba yung verse na John 3:16? Sige, alam ko. Maliit pa ako, alam ko na yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Diba? Steve, napakalinaw dito, Whoever believes in Him ay maliligtas. So, sinong maniniwala kay Kristo, maliligtas. Tapos na, period. Maliwanag dito kung sinong naniniwala magkakaroon ng kaligtasan. Okay, diba? So, ibig sabihin ng kanyang bisita na Baptist, ang paniniwala, ang pananampalataya ay isang punto ng panahon. At one point in time, pag ikaw ay naniwala, and then you believe Jesus Christ is your Lord and Savior, ligtas ka na. Saved. Once saved, always saved. And when you believe, you are saved already. That's it. Yun ang paniniwala. Kasi at dinagdagan pa niya in Genesis, chapter 15 verse 6, Abraham believed God and it was counted to him as righteousness. So, dahil si Abraham naniwala sa Diyos, he became righteous. Doon siya naligtas. Okay? At para sa kanya, sa puntong iyon na naniwala siya sa Diyos, siya ay ligtas na magpakailanman. Yun ang paniniwala ng mga protestante na iba. No? Faith alone, and once you are saved, you are always saved.
So, wala ka nang pwedeng gawin na makakapa-impyerno sa iyo. So, once you receive Jesus Christ now as your Lord and Savior, no? Ikaw ay ligtas na. So, ang good works, para sa kanila, automatic na. No? So, pag ikaw ay naniwala kay Kristo, automatic ka nang makakagawa ng mga mabubuting gawain. Kasi ang mabubuting gawain mo ay ito ay resulta ng iyong paniniwala kay Kristo. So, parang ibig sabihin para ka ng robot na automatic ka nang gagawin ng good works if you believe in Jesus Christ. Mali po yan. No? So, ang good works para sa mga ibang sekta, mga kapatid, ay pasasalamat mo bilang ikaw ay niligtas ni Lord. Ang good works mo na ginagawa ay automatic na lalabas lang pag ikaw ay naniniwala kay Kristo. So, mali po yan. So, balik tayo kay, sa word na believe. Yeah? Whoever believes in Him should not perish. So that is why, mga kapatid, marami tayong makikitang mga kapatid natin sa ibang sekta na grabe magsabi ng mga Bible, Jesus Christ, puros mga verse. Pero napansin mo yung buhay nila, nagpe-premarital sex, nanonood ng pornography, may nagde-divorce, ang iba homosexual, pero grabe magsabi ng Bible. Kasi sa maling akala sa word na believe. Kasi dito sila, whoever believes. So ang akala nila yung believe ay maniniwala ka lang hanggang utak. Pero pag sa isipan ng mga Hudyo, sa word na Greek, no? Ang ibig sabihin ng believe is who is believing. Meaning, hindi siya isang beses lang. Ang taong nananatiling naniniwala, no? Patuloy na naniniwala. So, ang ibig sabihin ng who believes, ang taong patuloy na naniniwala. At hindi lang yan. Ang paniniwala ay hindi sa utak, kundi ito ay ang pagsunod, ang pag-obey. No? So, hindi siya isang beses lang, kundi ang patuloy na nanatiling naniniwala. Yan ang ibig sabihin ng word na believe sa kultura ng mga Hudyo. Okay? It is a habitual action. It is not once and for all. So, bakit naligtas si Abraham? No? Okay. So, kung maalala niyo mga kapatid, si Abraham ang model of faith. Mabasa natin sa Bible. He is the model of faith. He is the father of faith. So, ang pinaka-modelo ng pananampalataya, ang pinaka-modelo sa Biblia ng faith, si Abraham. Wala na makakatalo sa kay Abraham. Okay, bakit? Bakit walang makakatalo sa kanya sa faith? Eto. Sa edad na 75 years old, nagpakita si God sa kanya in a vision. At sinabihan niya, umalis ka sa lugar mo at pumunta ka sa isang malayong lugar. No? So, una sa lahat, paano mo susundin ang isang tao na magsasabi sa iyo na komportable ka na sa lugar mo? Paalisin ka, papuntahin ka kasi may mission ako sa iyo. Punta ka doon. So dahil naniniwala siya sa Diyos, sumunod siya sa utos. He followed God. So kita mo, grabe yung pananampalataya niya. Disyerto pa yan, lalakarin mo, di ba? So it was by faith na ginawa niya ito. Iniwan niya ang kanyang homeland at sumunod kung saan siya sinabihan na pumunta. No? So, so why is Abraham the father of faith and not us? No?
Bakit hindi tayo? At bakit si Abraham ang father of faith? Dahil nung sinabi ni God na go, pick up everything, go to the land that I tell you to go, hindi siya nang sabi, sandali lang, meron ba akong insurance? Sandali lang, saan ba yan? Nandyan ba yan sa GPS? Wala naman ba? Hindi ba ako mawawala dyan? May pagkain ba ako papunta? Walang tanong-tanong, sinunod niya lang. Sinunod doon, naniniwala siya, wala siyang GPS. Kung wala siyang kasiguraduhan, pumunta siya. Na? Kung tayo pa siguro, sandali lang Lord may tama ba akong pamasahe dyan o ano ba dyan? 1,600 miles. Yung 1 mile is equals to 1.6 kilometers. No? So 1,600 miles. Hindi sasakyan, hindi bus, kundi camel. No? Hindi nga niya alam kung kailan siya pahihintuin. Basta lumakad lang siya. 75 years old siya. Hanggang naging 99 years old siya. Alam niyo ba ang promise ni God sa panahong yon? He will become the father of all nations and he will have a son. So, 75 hanggang 99. 25 years na ang lumipas. Wala pang na-fulfill na promise. Siguro 1 year pa lang, magsabi ka, saan na yung promise mo, Lord? 2 years, saan na? 99 na, wala pa rin siyang anak. 99 years old. Tingnan niyo kung ano grabe ang faith ni Abraham. 75 years old, 99 na lang, wala pa rin natupad sa promise. Tapos, in a vision, sabi ni God, now I'm going to give you a sign of the covenant. Sign ng covenant. Ano yun, Lord? Okay. So, hanggang ngayon, wala pa siyang anak. No? So, anong sign? Anong sabi ni God? Babaguhin ko yung pangalan mo. Magiging Abraham. Mas matindi. Bakit? Anong ibig sabihin ng yung Abram, ang meaning ng word na Abram, father. Wala siyang anak. Di ba? Napaka parang, ano to Lord? Scam? Prank? Pangalan ko Abram, wala akong anak. Tatanungin ka, saan ang anak mo? Wala akong anak. Tapos ngayon, babaguhin ko pangalan mo, magiging Abraham. Ano ka? Father of all nations. Laking insulto, wala kang lupa, wala kang anak. Parang, it's a prank, Lord. Yeah? Parang ano ba to, Lord? Ginuguyo mo ba ako? Wala akong lupa, wala akong anak. Binago mo pa, naging Abraham pa. At ngayon, dinagdagan pa ni Lord. O, eto, kutsilyo. Tuliin mo sarili mo. Tuliin mo sarili mo. Ito yung sign ng covenant natin, ang pagtutuli. At saka yung kasama mong lahat ng mga lalaki, ituliin mo. Kung ikaw siguro, sabihin mo, bye-bye Lord, no? Bye-bye Lord, ano ba to? Sobra-sobra na to, tutuloyin ko pa, wala pa akong anak, wala pa akong lupa. Siguro, ang narinig ko lang, guni-guni ko lang. Di ba? 25 years na, walang nangyayari. Kung tayo pa yon. Pero hindi. Sinunod ni Abraham. No? Sinunod niya, tinuli niya lahat, at siya sa niya. So, kaya, father of all faith. No? Tapos, nung nagkaanak na siya, 15 years old ang anak, ano naman ang sabi ni God? Okay. Dalhin mo yung anak mo, your son, your only son whom you love. By the way, tigil muna tayo. Napansin nyo, this is the first time in the Bible na ginamit yung word na love. Ito yung first time sa Genesis na ginamit ang word na love. Your only son whom you love. Take him. 15 years old. Okay? Sounds familiar? Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. No? So, ito, ang senaryo na ito, na kukunin niya ang anak niya na si Isaac at ialay niya whom He loved. Ito ay nagpapahiwatig na si Abraham ay para ring
prefigurement ni Jesus na iaalay niya ang kanyang son na pinakamamahal. No? Sounds familiar? Continue tayo. Pumunta siya sa 3 days siyang naglakad patungo sa Mount Moriah. Saan yung Mount Moriah? On the top of Jerusalem. Di ba sounds familiar? Si Jesus sa Jerusalem inalay pinakamamahal na anak. Yeah? Okay. Oh, I want you to offer him as a living sacrifice. Huh? So sa puntong ito, anong sasabihin natin kung tayo ito? Sumusobra ka na, Lord. Ayoko na, uwi na ako. 100 years nang anak ako, milagro na yon. Mahal na mahal ko, tapos i-offer ko pa ito. Pero nakita ka bang nagreklamo si Abraham? Wala. Sinunod niya. So grabe na faith. Lahat ng sinasabi, sinusunod niya, ino-obey niya. No? In the Hebrew, it says, at alam nyo ba anong matindi? Ito matindi. Sa Hebrew, actually, ang sinabi, ang word na ginamit doon ay hindi command, request. I request you to offer your son. So, ibig sabihin, pwede palang tanggihan ni Abraham si God na hindi siya magkakasala kasi hindi ito command, request lang. Pero, kahit request lang, sinunod pa rin ni Abraham. No? At ang sabi ni Abraham, hindi ko lang susundin ang iyong utos, kundi pati ang kung ano ang ninanais ng iyong puso. What you desire of me. No? So, doon. So, kung tayo, naglalakad tayo for 3 days, anong papasok sa isipan natin? Di ba? Mag-aatubili. Pero walang ebidensya na pinakita na si Abraham ay nagdududa o hindi susunod si Lord. So that is why Abraham is the father of faith. No? Hindi lang siya naniwala, kundi sinunod niya ang Diyos. So again, faith is not just by belief. Dahil sa iyong pananampalataya, naniniwala ka, ganon kalakas ang pananampalataya na kaya mong sundin kahit mahirap, kahit walang kasiguraduhan. So, doon mo mapapakita ang iyong faith by your obedience. Kuha ninyo mga kapatid. So, kaya marami tayong mga kapatid na Bible Christians kuno, pero living immoral life. Hindi tinitingnan yung mga welfare ng mga naghihirap. Kasi para sa kanila, ang paggawa ng good works, charity works, optional lang. Optional lang, kung gusto mo lang. Kasi kahit hindi nila gawin yon, ligtas na sila. Kasi naniniwala sila kay Jesus. Delikadong ebanghelyo. So kaya, hindi turo ng Biblia yan. Turo ng tao. Kaya sabi ng mga apostoles, kung may nagbigay sa inyo ng bagong ebanghelyo na hindi kagaya ng tinuturo namin sa inyo, let him be cursed or let him be anathema. Para sa mga Bible Christians, ang good works ay optional lang. Pwede mong gawin, pwede hindi. Ginagawa mo yan para pagpapasalamat lang dahil sa iyong natanggap na kaligtasan. Pero para sa atin, hindi yan ang turo ng Biblia. Kung wala kang kung faith lang at wala kang good works, hindi yan sapat. Okay? So, anong sabi ni St. James? We are saved by works. No? So, he was justified. Sabi ni St. James, na-justify siya nung ginawa niya lahat ng pinagawa ng Diyos sa kanya. Okay? So, kung ang ginawa ni Abraham ay, oh Lord, I believe in you, pag sinabi niya, pumunta ka doon, iwan mo lahat, pumunta ka sa lugar na gusto kong puntahan mo. Kung hindi niya sinunod yun, faith ba yun? Hindi. Charing lang yun, charing na faith.
Yeah? So, when you hear someone say, you are saved by faith alone, what will you say? You say no. Huh? You say no. Ang sabi ng kausap niya, Steve, napakakomplikado ng iyong Catholic gospel. Kung for example, may isang taong nabangga, andun na aksidente at mamamatay na, paano ko i-explain sa kanya yung Catholic gospel mo na napakahaba? Paano ko ma-explain in 1 minute ang Catholic gospel? Anong sagot ni Steve? Alam niyo kung may mamamatay na tao sa harap ko at hindi siya naniniwala sa Diyos, anong sasabihin ko? Ito ang Catholic Gospel in a nutshell. Acts chapter 16 verse 31. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. So, ito ang Catholic Gospel. Ito ang ating paniniwala. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Hindi magkaiba. Pareho lang tayo sa mga Bible Christians. Believe in the Lord Jesus and you will be saved. Ganun din. Walang pinagkaiba. Pero, ang pinagkaiba lang, ang word na believe. Kung paano natin ito naintindihan ang word na believe. Now, for example, of course, kung wala na siyang time, yun ang sabihin mo. Maniniwala ka kay Kristo, patatawarin yung kasalanan mo, magtiwala ka kay Kristo, na siya ang nagtubos sa'yo. So, for emergency. Pero what if, kung ang tao ay hindi pala mamamatay in 1 minute, meron pa siyang 1 oras, or 1 araw, siyempre, i-explain mo kung anong ibig sabihin ng word na believe. Yeah? So, kung wala siyang oras, in 10 seconds, pwede mo nang sabihin, no? Less than 10 seconds, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Yun ang requirement. Bakit? Kasi ang sabi sa Biblia, those who do not believe in the Son of Man will not inherit the kingdom of God. No? Those who do not believe is already condemned because he did not believe the one who is sent by the Father. So, okay, requirement talaga. No? That is why, no? There is only one path to salvation. Only Christ. No other name given under heaven we will be saved. Only through Jesus Christ. There is no other path. Okay? Now, nung sinabi ni St. Paul yung word na believe, ano ibig niya sabihin? Okay? Ano ibig niya sabihin? Okay, magandang slide to mga kapatid. Tingnan niyo to. Alam niyo ba kung anong opposite ng meaning ng word na believe sa Bible? Anong kabaligtaran ng word na believe? Akala nyo, disbelieve or unbelief. Actually, hindi. Sa Biblia, kung tatanungin yung Biblia, ano ang kabaligtaran ng word na believe? Eto, makikita natin sa John chapter 3, verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life. Whoever disobeys the Son will not have life. So, kuha nyo, nakita nyo yung opposite ng believe. Ang opposite ng word na believe, disobey. Ang hindi susunod. Pero, babalaanan ko kayo. Pag ginamit nyo yung Bible ng Protestant, ng ibang version, ang word na ginamit nila dito, who does not believe. Pero, ang original meaning talaga from the Greek ay disobey. No? Whoever believes in the Son has eternal life, and whoever disobey the Son will not have life. Hindi disbelieve ang opposite ng believe. Disobey. Ang hindi pagsunod. Okay? So, ang ibig sabihin ng word ng believe is the concept of obedience. So, ang believe ay hindi lang sa utak, kundi pupunta siya from the utak to the heart and to the hands. Huh? Para siyang hotdog. Ang word, ito yung example ni Steve Ray na ginamit niya, para siyang hotdog. Like, for example, pupunta ka sa restaurant,
Anong order mo, sir? Hotdog. So, what if pag ilalagay niya sa plato mo, frozen hotdog? Bakit frozen to? Anong nasa isip mo pag hotdog? Di ba ganyan? May buns, may ketchup, may lahat. Sinabi mo hotdog. Oh, eto hotdog, ba't kagalit? So, ganun din ang belief. Believe na word. Pag ginamit na word yung believe sa Bible, ang nasa isip ng author ay itong nasa baba na hotdog. Na ito ay believe, meaning sinasabuhay mo. You live by it. Believe, you live by it. Sinasabuhay mo ang iyong pananampalataya, hindi hanggang utak lang. Yan ang ibig sabihin. Automatic na yun ang ibig sabihin. So, ang pag-intindi ng mga tao ngayon, modern day, na believe, utak lang, gaya ng hotdog na frozen. Okay? So, ang word na believe, pag ginamit sa Biblia, it is a pregnant word. Meaning, may laman yan. Parang buntis. It is full of meaning. Parang zip file. Kung sa mga tao dito na familiar sa computer, di ba? Masyadong malaki ang file, kailangan mong i-unzip kasi hindi ka kasya sa file. Matanggap mo siya, isang maliit na file, pero full of pictures, full of many files. So, yung word na believe, it is a loaded word. Okay? Kaya maraming nagkadisgrasya sa John 3:16 na mali na pagkaintindi. For God so loved the world that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Sa word na believe. Kasi ang pagkaintindi natin sa word na believe ay parang 2 plus 2 equals 4. I believe that the result of 2 plus 2 equals 4. No. The word believe in the Bible is obedience. To obey. Now, example ni Steve Ray. Isang tao sa Niagara Falls. Sa tightrope. Sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong tumawid at pabalik? Sabi ng mga audience, yay, naniniwala kami. Okay. Tumawid siya at pabalik. Next, sabi niya, naniniwala ba kayo na may piring ang mata ko, makaya kong tumawid at bumalik? Yay, naniniwala kami. Okay, tumawid siya, pabalik. Okay. Last na lang na exhibition. Naniniwala ba kayo na kaya kong maglagay ng tao sa taas, nakapatong sa taas ko, papunta, pabalik? Sagot ng mga tao, yay, naniniwala kami na kaya mo. Okay, I need volunteer. Sino mag-volunteer? Walang nag-volunteer kahit isa. Okay? So, matatawa tayo sa example, pero actually, this is biblical belief. So, eto yung biblical belief na, ang biblical belief, mga kapatid, ay hindi lang naniniwala ka na si Kristo ay namatay para sa iyo, siya ay, maniniwala ka na you put your life on the line. Itataya mo ang buhay mo. Na pwede kang magsaya-saya, pwede kang pagising mo sa umaga, manonood ka na ng TV, pero pinili mong hindi kasi mag-pray ka. Pinili mong instead manood ng X Factor, mag-set aside ka ng oras para mag-grocery with your family, mag-set aside ka. So, you deny yourself of these worldly pleasures because you believe that may naghahantay sa iyo na kaligayahan na walang hanggan sa kabilang buhay kung you believe to take up your cross and follow Jesus. So, kasi kung hindi totoo si Kristo, sayang yung mga sinayang mong taon na pinagbawalan mo ang sarili mong mga kahalayan, pinagbawalan mo ang sarili mo ng mga kasiyahan, enjoyment in life, pero
pagdating ng panahon, hindi naman pala totoo ang langit. Hindi naman pala totoo si Kristo. Pero dahil naniniwala ka na totoo si Kristo, so pinili mong kahit masakit, pinatawad mo yung may atraso sa'yo. Pinatawad mo yung sinaktan ka ng labis-labis. Pinatawad mo para kay Kristo. Kasi utos niya. Kasi naniniwala ka na kahit ito, titiisin mo itong lahat na ito, medyo mahirap magkuha ng pera mo sa kaban mo para itulong sa mga mahihirap. Mawawalan ka ng seguridad. Pero ito lahat ginawa mo kasi ito yung resulta ng pananampalataya na totoo si Kristo, na may naghihintay sa iyo na kaligayahan na walang hanggan. Pero kung ang pananampalataya mo hanggang dito lang, yes, naniniwala ko, wala kang gagawin. So hindi mo kailangang tumulong sa kapwa, option na lang. So ito yung biblical faith, na may gagawin ka na mapakita na ikaw ay naniniwala. Biblical faith is the kind where you put your life in the line, not just mental capacity. So, sapat yung pananampalataya mo na willing ka mamatay. Bakit iba? Pupunta sa ibang mga lugar, missionary, kahit nanganganib ang buhay nila. Kasi they believe. No? They believe. So, those who deny me in front of the Father, I will deny him in front. Those who deny me in front of men, I will deny him in front of the Father. So bakit imbis na magsindi ng insenso ang mga tao nung unang panahon para sa Roman Emperor, hindi nila ginawa? Pwede namang, yes, I believe in Jesus, pero magsisindi lang ako. Pero okay lang naman magsindi ako ng insenso sa Roman gods, pero naniniwala naman ako kay Christ. Hindi po pwede. Kailangan ipakita mo na hindi ka magsisindi kahit putulang ka ng ulo, di ba? So even if it means you have to deny your own life and lose your life. Okay? So kung napansin nyo, tingnan nyo sa diksyonaryo, ang word na believe is a verb. Di ba ang verb is an action word? You have to do something. Yeah? And then you say, but salvation is a free gift. Yes, it is a free gift, but you have to accept. Ano yung accept? Di ba verb? May gagawin ka para tanggapin? May gagawin ka. So hindi siya yung wala kang gagawin na para nakahiga ka lang na wala kang gagawin. Ano pang sabi ng Bible? Hindi lang faith. May sinabi pa ang Bible, we are saved by repentance. We are saved by water baptism. Diba? You have to be baptized to be saved. Ano na pa sinabi ng Bible? You have to confess with your mouth. So, hindi lang by believe. You have to confess with your mouth. You will be saved. At, ano pang sabi? You are be saved by coming to know the knowledge. So, kailangan nating aralin ang truth. Kailangan pa tayo mag-aral. 2 beses sinabi ni St. Paul, salvation comes by coming to a knowledge of the truth. So, we have to learn the knowledge of the truth. So, maraming requirements for salvation. Pero ang pinaka-summary is believe. Pero yun nga, it is a pregnant word. It is a loaded word. No? So, Romans chapter 2 and James chapter 2, silang dalawa nagsabi that we are saved by our works. Matthew, Colossians, we're saved by perseverance. Perseverance, ang sinong mananatili hanggang huli ay maliligtas, sabi ni Jesus. Kung sino ang mananatili hanggang huli. Hindi yung 2004, you believe Jesus Christ is your Lord and Savior sa isang prayer meeting, save ka na. No. Kung sino ay yung mananatili hanggang huli. Yeah? Yes, we are saved by grace. But, kailangan nating mag-cooperate sa grace. Paano natin i-cooperate? Kailangan nating magdesisyon to deny ourselves, to take up our cross, dying to ourselves. Dahan-dahan tayong mamatay sa ating sarili. Sa ating sariling
hypocrisy, pride, lustfulness, lust, no? So, we have to die in ourselves. So, kailangan natin mag-cooperate, kailangan natin kumilos at gumawa. Di ba? Kailangan natin gumawa. Of course, hindi natin kayang iligtas ating sarili sa ating sarili lamang. Kailangan natin ng grasya. Meaning grasya, kapangyarihan ng Diyos. So, walang taong makakapagsabi kahit anong bait niya pa, kahit anong banal niya pa na dahil sa kanyang sarili. Hindi mangyayari sa iyong sariling kabaitan, sa iyong sariling gawa. Dahil yan sa dugo ni Kristo by grace. Yun ang Catholic belief. At kung hindi tayo maliligtas sa ating works, kung hindi importante ang works, sabi ni Jesus, "Away from me, you evildoers. I was hungry and you did not give me food." Hindi mo ako pinakain. Nung sabi nila, kailan ba ka namin hindi nakita na gutom, na hindi ka namin pinakain? Sabi niya, kung hindi nyo ito ginawa sa inyong kapwa, hindi nyo rin ito ginawa sa akin. They will go to eternal punishment. So, ang pagtutulong sa ating kapwa na nagugutom, na bilanggo, na uuhaw, hubot-hubad, walang bahay, importante para kay Lord. Sa mga taong hindi gumawa nito, kahit may faith ka, you will go to eternal life. You will go to eternal punishment. At kahit may faith ka pa, no? But you are unrighteous, sabi ni Jesus, do not be deceived, sabi ni St. Paul. Fornicators. Sino yung mga fornicators? Yung nagpe-premarital sex, nakipag-sex na walang kasal sa pare. Fornicators, idolaters, adulterers, effeminate, sa ibang version nito, homosexual, abusers of themselves. Anong abuser of themselves? Masturbation. Or mankind, themselves with mankind, nor thieves, mga magnanakaw, covetous, drunkards, lasinggero, covetous, meaning mga greedy, no? Revilers, extortioners, shall not inherit the kingdom of God, kahit may faith ka pa. Di ba? And kailangan nating manatili kay Jesus. So we have to remain in the state of grace, yung natanggap natin sa binyag. Yung sa binyag natanggap natin ang sanctifying grace. Kailangan tayo manatili. Sabi ni Jesus, remain in me. Manatili tayo sa Kanya. And I will remain in you. Kasi kahit gawa tayo ng good works, kung in the state of mortal sin tayo, hindi tayo makakagawa ng totoong good works. Kasi sabi ni Jesus, you cannot bear fruit unless you remain in me. So kahit pinakain mo pa yung mga mahihirap, pero you are separated from Christ because of mortal sin, you are separate, hindi ka natili sa Kanya, you are not remain in Him. So walang kwenta yung mga good works mo if you are separated from Him by mortal sin. But you have to remain in Him. Okay? So, at paano pa isang paraan para ma-remain sa Kanya? You eat the flesh of the Son of Man. Sabi niya, pag hindi mo kinain ang laman ng anak ng tao at inumin ng Kanyang dugo, wala kang buhay. Sabi niya, paano ka mananatili sa Kanya? Eat His flesh, drink His blood, and you will remain in Him. Mananatili tayo. Kaya, bakit tayo maging Katoliko? Because of the Eucharist. Kasi hindi tayo mananatili sa Kanya, walang saysay ang good works natin kung hindi tayo mananatili kay Kristo. Kailangan nating mananatili. Yun ang sabihin na kahit ano pang dami mong ginawang kabutihan, kung ikaw ay nahiwalay kay Kristo, hindi ka maliligtas. No? God bless us all. Okay.
So, let us have our closing prayer. Sis Laarn, closing prayer tayo, sis. Ikaw mag-closing prayer, sis. You're unmute. Wala ka pang microphone. May microphone ka ba, sis? Yun. Yan, Doc. Sige, okay na. Naririnig na. Okay na? Okay. Sige, Doc. Can I just, Doc? Saint Michael, the Archangel, Doc? Sure. Sige, Doc. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle, be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who roam throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sis, sa closing prayer. Welcome, Doc. Brother Naven, good evening. Mga hindi ko nag-greet kanina. Brother Ram, Sis Del, Brother Alan, Brother Captain Ayan, good evening. Yung iba nag-greet ko lang. Sis May, good evening. Good evening. So, thank you for attending, ha? Sa pagkakita dito. Extra points kayo kay Lord. At sa mga Thank you, Doc. Sa Facebook. Thank you, Doc. God bless. God bless. See you next week.